Kumusta mga buddy? Siguro naman ay kilalang kilala niyo na rin ang taong ito. Well, siya lang naman ang pinaka-QPAL na nabubuhay ngayon sa bansang Pilipinas. Kidding aside, well, nakilala nga siya dahil sa paggawa ng mga funny videos kasama ang kanyang mga kaibigan. Well, for today's video ay tara at samahan niyo kung alamin kung gaano na nga ba kayaman si Malo Piton at gaano na nga ba kalaki ang kinikita niya sa social media, especially sa YouTube. Dito din ay malalaman niyo ang ilang napundar niya at ang maikling kwento ng buhay niya. Kaya kung gusto mong malaman ang buong detalye ay siguraduhin mo lang na tapusin ang videong ito hanggang sa dulo. At huwag mo na rin kalimutang i-like ang videong ito kung isa ka sa napatawa ng taong ito. At syempre huwag mo na rin kalimutang i-subscribe ang munti nating channel para lagi kang updated sa susunod nating upload at para masarap ang ulam mo bukas. Si Malo Piton o Joel Ravanera sa totoong buhay ay isa nga lang napakasimpleng tao bago pa man ito nagpabuhakhak ng tawa sa milyong-milyong Pilipino. Pero alam nyo ba mga buddy na gaya ng karamihan ay dati ding naghihirap sa buhay si Malo Piton? Well, si Malo Piton nga pala ay sinilang sa Angono, Rizal. Pero after 1 month ay lumipat din sila sa Cavite. So it means doon na din siya lumaki. Well, wala lang tayong nakitang info about what year siyang ipinanganak. But May 22 yung birthday niya. At yun na nga, balik tayo sa mga pinagdaanan niya dati bago siya umasenso ngayon. Well, ayon nga kay Malo Piton na naaalala niya pa dati sa sobrang hirap ng buhay nila ay nag-aabang siya sa gilid ng kalsada. Naghihintay sa tatay niya na namamasada para makahingi ng pambili ng bigas. Na-try niya ding magtrabaho sa time zone, sa restaurant at mamigay ng flyers. Grabe yun buddy, dati lang siyang pakalat-kalat na namimigay ng flyers. Ngayon, yung pangalan niya na yung kalat na kalat. At alam niyo rin ba na noong 2019 ay muntik nang maging agogo dancer itong si Malo Piton? Well, grabe yun buddy. Paano kaya kung natuloy ngayon? Wala siguro tayong boss na Malo Piton na nakikita ngayon. Ayon din kay Malo Piton na gusto niya din sanang maging abogado. Kaso naging abogago lang siya. Naging breadwinner din siya at ito pa buddy. Alam niyo ba na last year ay magiging tatay na sana siya ngunit sad to say ay hindi ito natuloy. Grabe yung dedikasyon niya sa pagpapatawa buddy. Kasi kahit na may napakabigat siyang pinagdadaanan ay pinagpapatuloy niya pa rin ang pagbibigay sa atin ng saya. Kaya saludo kay Malo Piton. Ngayon din pala ay nakapag-propose na siya sa partner niya. So alams na, abang-abang na lang tayo sa wedding niya. At heto na nga, usapang yaman na tayo ni Malo Piton. Well, sa Facebook, alam niyo naman na milyon-milyon ang nakukuha niyang views doon. Ang Facebook page nga ngayon ni Malo Piton ay meron ng 4.4 million followers. And as you can see, sobrang solid ng views. Kaya na lang bahalang mag-compute kung gaano kalaki ang kinikita niya. Ang estimated earning ng 1 million views sa Facebook ay nasa 1,000 to 5,000 pesos. So for sure, 6 to 7 digits talaga ang kinikita niya every month sa Facebook. Sa YouTube naman ni Malo Piton ay meron na siyang 536,000 subscribers. At sa loob ng 30 days ay meron siyang nalikom na 9.1 million views. At ang estimated earning niya sa loob ng 30 days ay hindi bababa sa $2,300 at hindi lalagpas sa $36,000. O kung i-convert natin ito into Philippine money, ay di bababa sa 134,377 at hindi lalagpas sa 2.1 million pesos.
Pero if magbabase tayo per 1 million views, in estimation, if ang 1 million views sa YouTube ay nagre-range ng 15,000 to 50,000, ay nasa 135,000 to 450,000 pesos ang sasahurin niya for the last 30 days. Pero, syempre estimated lamang yan, buddy. Dahil si Malupiton lang din talaga ang nakakaalam sa exact earning niya. Maaring mas mababa pa dyan o mas mataas pa dyan. Hindi pa kasali ang mga endorsements at promotions. So talaga namang masasabi mo din talagang ang layo na ng narating ni Malupiton. Ito naman yung mga iilan sa mga naipundar ni Malupiton, and for sure meron pa siyang di na ipopublish sa social media kasi hindi naman gaanong ma-flex si Malupiton. So, hanggang dito na lang muna mga buddy. Kayo, anong masasabi nyo sa naabot na tagumpay ni Malupiton ngayon? Isa ka din ba sa napabuhakhak niya ng tawa? Comment down below at atin niyang pag-uusapan sa comment section. Thank you so much for watching. God bless and subscribe. Si Malupiton o Joel Ravanera sa totoong buhay ay isa nga lang napakasimpleng tao bago pa man ito nagpabuhakhak ng tawa sa milyong-milyong Pilipino. Pero alam nyo ba mga buddy na gaya ng karamihan ay dati ding naghihirap sa buhay si Malupiton? Well, si Malupiton nga pala ay sinilang sa Angono, Rizal. Pero after 1 month ay lumipat din sila sa Cavite. So it means doon na din siya lumaki. Well, wala lang tayong nakitang info about what year siyang ipinanganak. But May 22 yung birthday niya. At yun na nga, balik tayo sa mga pinagdaanan niya dati bago siya umasenso ngayon. Well, ayon nga kay Malupiton na naaalala niya pa dati sa sobrang hirap ng buhay nila ay nag-aabang siya sa gilid ng kalsada. Naghihintay sa tatay niya na namamasada para makahingi ng pambili ng bigas. Na-try niya ding magtrabaho sa time zone, sa restaurant at mamigay ng flyers. Grabe yun buddy, dati lang siyang pakalat-kalat na namimigay ng flyers. Ngayon, yung pangalan niya na yung kalat na kalat. At alam niyo rin ba na noong 2019 ay muntik nang maging agogo dancer itong si Malupiton? Well, grabe yun buddy. Paano kaya kung natuloy ngayon? Wala siguro tayong boss na Malupiton na nakikita ngayon. Ayon din kay Malupiton na gusto niya din sanang maging abogado. Kaso, naging abogago lang siya. Naging breadwinner din siya at ito pa buddy. Alam niyo ba na last year ay magiging tatay na sana siya, ngunit sad to say ay hindi ito natuloy. Grabe yung dedikasyon niya sa pagpapatawa buddy. Kasi kahit na may napakabigat siyang pinagdadaanan ay pinagpapatuloy niya pa rin ang pagbibigay sa atin ng saya. Kaya saludo kay Malupiton. Ngayon din pala ay nakapag-propose na siya sa partner niya. So alams na.